plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay bibigyan ko kayo ng 5 na madaling alagaan na succulents dito guys sa lowland, and mabilis din siyang maparami. So wala tong kaarte-arte dito guys sa atin sa lowland. So ayan, para po ito sa mga beginners, yan, sa mga beginners na nanonood sa atin, para kung gusto nyong mag-alaga ng succulents, ito guys ang una nyong kolektahin kasi ito talaga napakadali niyang alagaan. So siguro naman sa mga nanonood sa atin na dati nang nag-aalaga ng mga succulents, so alam na nila to. So first natin na i-share sa inyo ay itong ating Viltana. Ayan. Ito guys, itong Viltana ko na to ay nabili ko to before ng cluster siya. And then, 200 ata guys yung bili ko nun. Cluster na siya. So, ginawa ko, pinag-cut-cut ko po yun palagi and pinopropagate ko siya. So, ngayon, eto na siya. Napakalago na niya guys. So, yan, mga propagation ko na lang yan. Kasi yung mother plant ko nito guys ay namatay before. Nung sobrang tagal ng ulan dito guys. And kinatan ko kasi yun. Tapos nakalagay siya sa rain or shine. So okay na okay to guys sa rain or shine. Hindi siya maarte. Kaso lang, yun lang talagang mother plant nito. Ay kinatan ko kasi yun. Tapos nababad siya ng ulan. So yun ang nangyari, na stem rot siya. Pero okay lang din naman guys kasi napakarami naman ng na-propagate ko sa kanya. So ganito, kapag gusto nyo ganito guys i-propagate siya, pag ganyan nakatangkad yung stem niya, pwede nyo na yan i-cut dito. Yan, titirhan nyo ng leaves para hindi siya matay. Pero kahit guys isagad nyo naman yan siya, nabubuhay pa rin. Tinutubuan siya ng maraming babies. Ayan, so mayroon pa tayo yan dito. Yan, ito. Yan, propagation ko na lang din yan guys. Yan, napakarami yan. And meron pa tayo yan sa ibang pots. Yan, nasa labas. Yan. Then, ang second naman natin guys ay itong ating jadelet green. Ayan, so ito, napakarami ko ng jadelet green. So ayan, meron pa tayo dyan sa baba. Tapos yung pinaka-mother ko nito ay sobrang laki na talaga guys. So ito, mga propagation ko na lang. Ayan. Napakabilis niyan guys alagaan. So ito, kahit na guys ito i-cut nyo siya ng umuulan, nabubuhay siya. So i-cut nyo siya ng umuulan, tapos itanim nyo siya dyan, nabubuhay siya guys. Ang bilis niyang mabuhay. Sa akin guys, sa ganun yung ginagawa ko sa kanya. Kahit na umuulan, i-cut ko siya, tapos itusok ko lang dyan guys. Buhay yan siya guys. So kaya daling maparami nitong ating jadelet green. So, ayan o, malaki na yung mga propagation natin. Ayan, meron pa yan dun banda sa dulo. Yan, so, nandito yung mother plant niyan guys. Ayan guys, yung mother plant ng ating jadelet green. So, niripat ko na siya dyan banda sa pot na yan, yung white pot, para mas maganda siyang tingnan. Ayan, nandito tayo sa labas kasi hindi tayo makapasok kasi merong mga harang dyan o. Ayan, yung ating jadelet green. Naman natin guys na madaling alagaan dito sa lowland ay itong ating string of hearts. Ayan, meron tayo ditong variegated and non-variegated. Ayan, so napakadali po nitong alagaan and mahilig po talaga to sa water. Ayan, so sa mga gustong mag-propagate nito guys, kapag ganito na, nagahang na yung inyong mga string of heart, ay pwede nyo yan dyan abangan ng pot. Yan, hayaan nyo lang yan dyan guys na nakadikit sa panibagong pot na gusto nyong paglipatan. And then, magkakaroon yan guys ng roots. So pag nagkaroon yan guys ng roots, pwede nyo na yan siyang putulin. Ganun guys yung ginawa ko dito sa ating string of hearts nung pinropagate ko siya. Kasi kapag ikat lang natin siya dito guys, hindi 100% na mabubuhay natin siya. So, tinry ko na din yung ganun. Kinat ko siya. Hindi siya nabuhay guys. So, ang pangalawang paraan sa pagpopropagate sa kanya guys, may makikita kayo dyan sa pinaka ilalim niya, yung parang bulb.
Ayan, yung parang kamote, parang kamote, no? Parang patatas or kamote niya dyan sa ilalim. So yun, pwede nyo yun siyang ikat, tapos itanim nyo siya sa panibagong pot, nabubuhay yun guys, and magkakaroon siya ng ganito. Pero mas, sa akin guys, mas madali siyang i-propagate kapag ganito, nagahang na siya, tapos abangan nyo lang ng pot. Kunyari ito, dikit nyo lang siya ng ganyan guys, so, tapos didilig-diligin nyo rin siya. Magkakaroon yan siya ng ugat. Pag nagkaroon siya ng ugat, pwede nyo na siyang ikat. So, yan yung pangatlo sa ating mga succulents na mabilis alagaan dito sa lowland. So, pang-apat naman guys, ay itong ating Mendozae. Ayan. Itong ating Mendozae ay napakabilis niyang paramihin, lalo na sa lipropa and then cuttings. So, ito na yung mga na-propagate ko guys. Last time na naipakita ko to sa inyo. Ito na yun sila. Ayan. Yan na sila. So, naglegi yung mga stem nila kasi nung sobrang init talaga, tinago ko siya sa ilalim ng ating guys, plant rack kasi nga nasa sunburn sila. So, prone kasi to guys sa sunburn itong ating Mendozae kapag hindi sila sanay sa init na natatanggap nila or yung nagbago yung direction ng sunlight na nare-receive nila, ay mabilis silang ma-sunburn. So, dahil nilagay ko siya sa ilalim ng plant rack, naglegi po talaga siya. Pero para sa akin po okay lang kasi ang ginawa ko sa kanya ngayon ay pinagkukuha ko yung mga lower leaves niya. Yan, so medyo leggy siya. So yan yung gusto ko sa kanila guys. After natin siyang matanggalan ng mga leaves, lower leaves, ay nilaglag ko lang din dyan guys yung mga leaves na nakuha ko para ma-propagate din siya guys sa ilalim. So mas lalo yan siyang kakapal. And then itong mga naglegi na to, magti-trail yan pababa. So yun din yung purpose ko, kaya hinayaan ko siyang maglegi. Ayan, so marami pa tayo nito guys sa ibang pot. Yun yung mga kinuhanan ko dati ng cutting. So malalago na naman sila ngayon. Pero itong ipapakita ko sa inyo ay ito yung ating mga na-propagate before. So yung doon banda guys, hindi pa siya kakapalan. Yan, Marinea yan guys, and doon Mendozae. Kasi yung iba dyan ay na sunburn. Ay, nung nilabas ko na kasi yan sila guys dito sa lagayan nila sa labas, na sunburn na naman yung iba dyan. Yan, kasi diba galing sila sa ilalim ng plant rack. So, nanibago na naman sila. Kasi nga inilabas ko. So, buti na lang ito, hindi naman siya napano. And ito, medyo na gumaganda na yung color nila ngayon guys. Ayan o. Kapag na yan guys, kapag naka-adjust na yan dito sa sa sunlight na nare-receive nila. So, shaded sila ngayon kasi mayroon tayong net sa taas. So, magiging compact na yung mga leaves yan. Ang ganda nito guys kapag nagiging compact siya, para siyang mga candies. So, parang bulaklak din. Ayan. So, ang ganda nila guys, diba? Lalo na kapag lumago yan tapos naging compact yung mga leaves. So, mabilis yan i-propagate through leaves and cuttings. Yan po yung ating Mendozae. At yung ating panglima naman guys ay itong ating Jellicy. Ayan. So, itong Jellicy ay mahilig din to sa water. Kaya, kapag tinanim natin to or pinropagate natin, dapat palagi natin silang dinidilig-dilig. Kasi, kapag pinabayaan natin yan sila guys, nakukulubot sila. So, ayan. Itong Jellicy guys ay napakaganda nito kasi nagmumulaklak to ng color pink. And pag na-stress to guys, nagiging ganyan siya. Yan, sobrang tingkad ng color niya. Parang sobrang purple yung kanyang color ng leaves. So ito, hindi siya stress kasi nandito siya banda. So hindi siya mainitan dito ng sobra. So ayan, tanghali ngayon pero hindi siya mainitan dito. Kaya naman ganyan, nagiging green yung kanyang color. And parang tumataba siya guys. Kapag to guys, kapag stress ay purple na purple lahat ng yan. Tapos sobrang compact ng kanyang mga leaves. And sa pag-propagate naman nito guys, ganyan lang ayan nalaglag na. Yan. Ilalagay nyo lang yan dyan. Yung mga baby na yan guys dyan, gaganyanin nyo lang yan tapos ilagay nyo lang dyan. Makikita nyo yan dyan guys, nakadikit na. And lagi nyo lang yan siyang didiligan. Yan, mabilis yan guys dumami. Yan, mahilig to sa water. Kaya naman, kung gusto nyong ilagay to sa ROS, pwede. Ayan. Yan. Wala tong kaarte-arte guys sa rain or shine area. So, kaso lang siya nilagay ko dito kasi ito
nandito ko tinanim kasi yung ginraft ko na gymno dito sa cactus na to. Kaya naman, dito ko siya muna tinanim kasi baka mabasa to ng mabasa kapag umulan, diba? So, iniingatan ko lang din guys. So, dinidilig-dilig ko na lang ito. Ini-spray ko siya. So, yan guys, yung 5 succulents na mai-share ko sa inyo na mabilis alagaan dito sa lowland for beginners. Ayan, so, hindi kayo guys mahirapan na alagaan ito dito sa lowland kasi napakabait po talaga nila. And mabilis lang din silang alagaan. So, that's all for today's video guys. Yan, sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood at nabigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman. Mabilis alagaan na succulents dito sa lowland. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye! Sobrang init po ngayon guys. So, nandito tayo sa gilid kasi sobrang sakit po talaga ng init. Bye-bye guys!